So hey guys, welcome ulit sa ating video. Another DIY tayo, another ideas, and another tutorial. So alam ko marami nakakakilala nito na klase ng electric fan. Ito ay solar type na klase ng electric fan. Ito ay sumikat, maraming bumili nung panahon ng pandemic. So yun, pero yun nga lang guys, hindi siya tumagal kasi ang bilis nitong malubat. So pag may mga ganito kayo guys na electric fan, wag nyo itatapon. Sobrang sayang po niyan guys. Kasi most commonly niyan, yung nasisira lang naman dyan, either yung battery ay mabilis malubat o yung kanyang mga piyesang maliliit. Ang kinahalaga dito guys, kaya sabi ko wag nyo talaga na wag nyong itatapon dahil napakasayang. Hindi to tulad ng ibang electric fan. Kapag nasira yung motor, hindi na mapapakinabangan. Ito halos hindi nasisira yung motor nito guys. Never tong nasira. Ang kinaganda pa sa motor niyan guys ay 12 volts, power by 12 volts. So pwede natin siyang ma-convert direct into battery. Ngayon, nakaka-connect yan siya dyan. Ipapakita natin, babaklasin natin yan para i-connect natin at maayos natin. Marikta natin siya sa battery. Tapos kung gusto natin siya i-convert ay sa 220 volts, wala rin problema kasi maraming adapter na nabibili. And meron ako dito guys, yung nabibili natin sa TikTok. Ito yung DC 12 volts motor na nire-refer natin ng mga electric fan natin na nasisira, yung mga 220 volts. Ngayon, binibili ko to sa TikTok ng may halaga ng 100 plus, 150 plus. Kasama na yung kanyang potentiometer. Ito yung nag-a-adjust na kanyang speed. So, yan. Pero dito guys, dito sa ating ginagamit, hindi na natin ito kailangan. Ito magamit natin ito sa iba electric fan. Pag ganitong klase, ito kasi guys, ganito na rin po yung kanyang makina. Medyo maliit-liit nga lang ito. Mas matipid, ito mas kinaganda. Kasi ang laman yan guys ay 12 volts. So, ang kailangan natin dito, ito. Kasi irerekta natin yung wire niya sa battery. Siyempre, kailangan natin ng speed. At control ng speed, pampabilis. Pasensya na guys, sa kamay ko talaga marumi guys. Nagdi-DIY tayo eh. So, ayan. Ngayon, babaklasin natin yan. Papakita natin ito. Ilalagay natin ito. So, tara! So ay guys, ayun, tatanggal na natin yung yung mga laman niya, nabuksan na natin. So papakita natin para ma-direct natin yung wirings mamaya. Binaklas ko yung ulo pero hindi ko na tinanggal kasi ibabalik ko lang din naman to. So binuksan ko lang para makita nyo na talagang yung sinasabi ko ay 12 volts motor yung nasa loob nito. Kaya wag nyo sayang at wag nyo itapon kasi pwede pang pakinabangan. Ngayon, ito yung kanyang motor. 12 volts yan kasi guys. Tapos dalawa po yung motor niya. May motor din siyang 12 volts sa loob pero maliit. So ito, yung trabaho nito ay para magbigay siya ng hangin. Ito yung nakakonek sa LC ng ating electric fan. Yung isang fan naman, mapapansin nyo wala siyang butas para sa turn na yung iba nilalak. Kasi ibang klaseng dinamo siya, wala siya nakadirekta. So ang purpose noon ay pag umikot yun siya, saka din siya iikot yung fan. So dalawang dinamo, kapag gumagano na yung ikot ng fan, dalawang dinamo na yung gumagana. Pag ito lang, isa lang. So ngayon, mayroon siyang wirings. Papakita natin, mayroong black, red, and yellow. Yung black guys, ang purpose niyan ay negative ng dalawang dinamo. Yung red naman ay positive ng LC. Yung yellow, positive ng turn dynamo. So, ibig sabihin, pag nakakonek yung yellow at ay yung black at red sa 12 volts, iikot yung LC niya pero hindi siya magto-turn kasi hindi nakakonek yung positive ng turn dynamo. Pag kinonek mo natin yung dalawa, saka siya iikot. Ngayon, ang gagawin natin dito, itong black, rekta natin sa battery, dito dadaan yung black at red, dito dadaan yung potentiometer natin para ma-adjust natin yung speed ng dinamo. Yung red, yung yellow naman ay para sa on off na lang para mag-turn or on o i-off na lang natin. Ngayon, ang dami kasing bumili nito guys during ito pandemic so sumikat. Ang problema nga lang nung dumating na, ang bilis malubat, di ba? Problema. So ang bilis talaga malubat nito guys, totoo naman talaga. Kasi papakita natin yung capacity ng kanyang battery. So ito yung kanyang battery guys pag binuksan nyo yan. Dito yung siya nakakabit. Ito yung siya, dito siya sa ilalim. Nakahiga lang siya. So ayan, may sukat yan siya lalagyan. Yan, nakalock yan siya. So ngayon, ang kapasitad ng battery, papakita natin sa inyo ay ilan, makikita nyo. 6 volts lang guys. 6 volts in 4.5 ampere. Ampere hour. So ngayon, 4.5 EH. Ito total natin, i-calculate natin kung ilan yung kanyang kapasidad.
Pero before natin i-calculate yung kanyang battery, papakita muna natin yung yung specification dinamo kung ilang watts yung kinukonsume bago natin i-calculate yung consume nito. Ngayon, ito naman yung kanyang specification sa ilalim guys. Makikita nyo, ipopokus natin. So, ayan guys, papakita natin. Makikita nyo dyan, ang nakalagay specification niya, 18 watts max power. So, 18 watts yung kanyang max power kapag umiikot yung dalawang dinamo. Ngayon, ika-calculate naman natin yung kanyang battery, kung ilan yung kapasidad. Ngayon, papakita natin battery. Ito yung kanyang battery. So, ngayon, total, ika-calculate na natin kung ilan talaga yung kapasidad niya. Ngayon, meron siyang 4.5 ampere and 6 volts. So, ngayon, ang gagawin natin, si 4.5 ampere, ita-types natin sa 6 volts para makuha natin yung watts na laman-laman nito. Ngayon, 4.5 times 6 volts equals 27 watts guys. Yan lang yung kapasidad ng battery. Imagine, 27 watts and 6 volts. Ay paano ngayon na ang nilalabas nito ay 12 volts power? See? Ngayon, pag 12 volts yung ginamit niyang output, kasi kaya siya may system. Yung system kasi nito, dito siya nagcha-charge, dito yung kanyang mga button. Isa pang purpose doon, dito din yung kanyang step up. So, from 6 volt, i-step up siya into 12 volts. Pag 12 volts guys, halimbawa 6 volts plus 12 volts, double consume na yon. Ang gagawin mo dyan, i-divide mo yung 27 watts into 2. Divide 27 watts into 2. 13 watts lang ang maximum niya. Imagine, 13.5 watts, 12 volts. Bakit kailangan natin i-convert ng 12 volts? 6 volts yung battery. 6 volts yung battery. 12 volts yung output. So ngayon, nangyayari sa kanya, 13 watts lang, 13.5 watts sa isang oras. Hindi talaga siya aabot guys. Kasi nakita natin sa specification, 18 watts, tapos 13 watts. So kahit isang oras hindi siya aabot. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit mabilis malubat ito. Pero huwag kayong mag-alinlangan kasi sabi ko nga, i-convert natin siya in direct battery. Ngayon, ito na yung 12 volts. Ibabalik na natin ito siya guys. Then i-connect na natin yung fan dito sa ilan. I-assemble na natin yung taas nito. Ngayon guys, papaikutin muna natin siya ng direkta sa battery na wala pa tayong gamit na potentiometer. So ngayon guys, ito yung ating supply ng 12 volts. Hindi ako nagdala ng battery guys, nag-connect ako ng wire doon kasi mabigat pa yung battery dalahin. So ayun guys, ito yung ating mini solar setup na pangbahay lang. Dito na tayo magkukunik ng ating ginagawang electric fan na ikukunik natin sa ating battery. So ito pala yung papakita natin yung ating battery na ginagamit para masatisfy yung 12 volts. So ayan yung ginagamit natin guys na 12 volts. Yan. Tatlong 12 and 12 na battery. Yan lang yung gamit ko. Kasi ito meron tayong malaki dito. So weak na yan. Nasira na. Yung battery naman ng motor, tinry ko lang kung ayos pa. So dyan tayo nakakonect ng ating supply doon sa ating electric fan. So ito, iti-tester natin para makita natin na 12 volts yung ating supply. Tingnan nyo dyan sa tester. Makikita nyo dyan guys. So ayan yung ating supply guys. So full charge pa kasi yung ating battery, hindi pa natin nagagamit to. 13.21 volts. So yan. Ngayon, diretso natin, irerekta natin yung ating fan. Tingnan nyo guys kung iikot siya. Dito muna tayo sa front. Ditong kulay red tsaka yung black, i-connect natin kasi yan yung supply ng kanyang hangin. Guys, umiikot, di ba? Ang lakas. Diba? Itong kulay yellow, yun yung pampaikot ng turn niya. Ngayon, i-connect natin yung yellow. Iikot yan siya, guys.
So yung isang dinamo yung umikot sa loob, yung purpose nun ay para umikot yung ating fan. Ngayon, itong kulay yellow na ay red naman, ito yung kanyang LEC. So yun ngayon guys, nakalagay na natin yung potentiometer. Tingnan natin kung gagana. Yan guys, may volume tayo. See? Sipulan na sa ipit. Yan guys. Ang angas. Yan siya guys, wag naka-off. Ngayon, pag on mo pa lang, saka lang siya umpisa na ikot. Pero mabagal. So wala pa siya kasi hindi pa natin nabipit yung potentiometer. Dandahan natin siya. Yan. Ngayon, kung gusto nyo pa natin palakasin, ang angas guys. Kaya yan guys, sa mga may-ari ng ganito, yung may mga nasirang ganito, huwag nyong itapon kasi sayang yung motor niyan, ayos pa yan. Mostly nasisira dyan, battery tsaka ito lang. Sayang yan guys. Sana nakatulong sa inyo itong video na to. At kung gusto nyo laging ganitong topic, subscribe tayo. Hayaan nyo guys, sunod na video, i-upgrade na natin to. Ito na ilalagyan na siya natin sa sariling battery. Basta ang dami nating i-upgrade. Next, ito pa rin siya. I-upgrade natin to para madala na natin sa camping. Kasi ito, hindi siya pwede madala kasi kailangan po para madala ng battery. Ang gagawin ko sa kanya, yung talagang literal na pang camping, yung tumatagal ng 3 days, 4 days na hindi siya nalulupatan. Papakita natin na video yun guys, abangan nyo.